Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Good morning mga kaparo, welcome back to my channel again. Uy, medyo ano mga paro, namumuti, nag-yellow yung mga dahon, yung mga damo. Ito. Ayan o. Ayan o. Nagkaano siya. Wala naman siyang snow mga paro, walang snow ngayon, pero dahil sa lamig siguro, ayan o, parang nag-yellow siya. So yun mga par, hindi natin maiwasan mga par na magkomento no, sa mga nangyayari sa Pilipinas no, dahil syempre isa rin tayong Pilipino at nalulungkot tayo mga par sa mga pangyayari sa bansa natin no, na talagang wala nang pag-asa or lumulubog mga par no, dahil sa mga ganid ng mga tao sa atin no, dahil sa mga ano nila, mga sarili nilang mga ano mga par no, sariling ambisyon no, at dahil diyan no, isa pa samahan mo pa ng ganid sa kapangyarihan sa kasalapi no, kaya nagagawa nila yung gano'n no. Hindi natin maintindihan kung ano pa ba ang gusto nila no, napakarami nilang pera. Yung mga anak nila talaga nakakapag-aaral naman sa magagandang school na, yung iba nga sa abroad pa nag-aaral no, at maganda na ang buhay. Pero sila mga par no, ay talagang ano pa rin, hindi pa rin nakontento mga par no. At yan, napakasakit lang isipin mga par no, dahil marami pang naghihirap sa atin na mga tao. Marami ang talagang nasa probinsya pa na hindi pa naaabot mga par no, kahit ang budget natin ay napakalaki no, bilyon, trilyon no. At yun nga, kalungkot dahil yun pala ay ninanakaw lang nila, kinukuha lang nila no. Hindi natin maiwasan talaga mga par dahil tayo ay isang Pilipino rin ano. At gusto natin na umunlad din ng ating bansa no, dahil marami rin man na yung mga kabag-anak, yung mga nandyan pa sa Pilipinas or yung mga kababayan natin mga Pilipino na umaasa rin talaga sa umunlad tayo no. Hindi naman natin inaano mga par no, iasa natin sa gobyerno yung ating kinabukasan, pero nag-uumpisa kasi sa gobyerno yan mga par no. Siyempre pag maunlad yung ano, yung bansa natin, medyo mas maganda yung mga ibinibigay niyang mga balik sa atin kumbaga ba. Na katulad dito sa Canada mga par no, hindi man perfect no. Wala namang perfect siguro na bansa rin, pero tingnan niyo man dito maganda dahil kaya nilang maglibre ng healthcare mga par, di ba? Yung healthcare dito, di ba, libre. Kahit sabihin mong pumila ka matagal or ano pang ano mo no, pero at least wala kang alalahanin mga par pag ikaw nagkasakit or may mga major na ano ka, na mga operation no. Libre lang no. Panganganak mga par, libre no? Kahit anong ano mo, cesarean ka man or ano ba no? Libre yan. Parking lang mabayaran mo rito mga par. At yung mga ayuda rito no, diretso sa account mo no? Wala na yung mga lista-lista, mga pila-pila no. Dahil yun nga, nakausap natin yung isa nating kaibigan no, na taga Cebu no? Dati natin kasama rin sa barko. Yun, sabi ko yung ayuda ba ay nakakarating, sabi niya meron naman daw ayuda, ang problema lista-lista nga no? At magkano lang daw yung ayuda, hindi na makalakihan. Katulad ng mga kababayan natin na nabaha no, na talagang wala nang bahay no, na ano na natumba no, tinumba ng baha yung kanilang bahay. Bibigyan ka lang ng magkano no, para mapatayo yung bahay mo. Hindi naman kayang patayuin yun sa halagang binigay nila no? Yung mga ayuda mga pare, ano lang din bibigay sa iyo, yung mga pagkain, hindi naman tatagal yan kung marami kayo sa isang pamilya no? Talagang mahirap din talaga mga par no? Kumbaga wala kang maasahan talaga no?
Tapos doon sa mga project, no, yung mga yun nga nangyayari ngayon. Talagang sila yung nagpakasasa sa ano. At ang problema pa mga par, yun nga, investigasyon. At ilang buwan na ba? Ang investigasyon, wala pa namang nangyayari. Di ba? Hindi naman tayo nag-ano, pero nanonood tayo nagpapantay tayo nag-ano tayo kung ano mga nangyayari, no? Pero wala parang puro investigasyon lang, puro ewan ko ba dyan, no? Wala, sa tingin ko mga par, walang maano yan. Malamang kung may makukulong yan, may mga isasakripiso sila dyan, yung mga maliliit lang, yung mga maliliit na isda ba kumbaga, yun lang yung talagang makukulong dyan. Nakakainis pa, no? Kung may makulong sa kanila dyan, isa pa sa nakakainis kinukulong naman sila sa ibang kulungan, hindi naman sa magandang kulungan, no? Hindi naman sa ano, hindi naman hinahalo doon sa mga di ba, yung ginawa nila, maano na krimen din yun mga par, dahil kinuha nila, kinulimpat nilang napakaraming pera, no? Dahil nga nasa makapangyarihan sila, no? Maaring wala yan, hindi yan. Ayan, nakakalungkot, no, sa mga pangyayari sa atin sa Pilipinas, no? Nakakalungkot talaga. Talaga napag-iwanan na tayo, huling-huli na dahil sa kanila, no? At sila mga par, no, hindi naman yan sila maghihirap na, no? Yung mga ano nila, yung mga anak nila, mga apo nila, marami na yung pera, no? Lalaki ng mga lupa, no? May mga ano na sila dyan, nakapondo na sila, hindi na maghirap yung kanilang mga ano, mga pamilya, no? Ang problema tayo, yung mga maliliit, mga mamamayan Pilipino talaga. Pero ayun, ganun pa man mga par, no? Ay wala tayong magagawa, no? Hanggang komento na lang tayo, dahil nga wala naman tayong kapangyarihan na anuhin sila, no? Yun nga, may medyo sa Pilipinas ngayon ay nag-aano na sila, parang may mga rally na, no? Pero sana ano lang mga par, no, yung kumbaga payapa lang, no, yung relax lang na yung ano lang na rally ba, yung walang gulo, no? Kasi mas lalo tayong ano diyan, no? Pag sumigaw ka ng sumigaw diyan kung anong gawin, basta wag lang magkagulo mga par, dahil hindi rin maganda, no? Siyempre yung mga kababayan nating mga pulis diyan, no, na nagbabantay, wala naman sila magawa diyan dahil ano yan utos din sa kanila yan so talagang susunod ka diyan, no? Yung mga sundalo, pulis na nagbabantay na nasa baba, no? Dahil may mga busing rin yan silang nasa taas. Yan yung nag-ano ng mga yan yung nag-ano ng mga utos din mga par, no? At yan nga, isa pa sa ano mga par, no, yung inano ni ang kapatid, no? Ating nakaupo dyan sa Pilipinas, no? Ang aligasyon lang naman, pero siyempre di ba nakakahiya yun mga par, no? Kasi ano yun buong mundo makakita nun. Talagang makikita nila na yung kapatid na nag-aaway na sila, no? Nagbabatuhan na sila, no? Hindi natin alam kung totoo o hindi, no? Pero ang ano niyan mga par, yung bansa talaga natin, no? Nakakahiya, no? At syempre yung mga ibang mga negosyante medyo mag-aalangan na, no? Namumuhunan sa ating bansa wala bukod sa malala ang korupsyon, mayroon pa tayong namumuno na no? Allegation lang naman mga par, pero yun nga, masama ang ano niyan sa tingin sa atin, no? Kaya ewan ko ba, no? Nakakalungkot lang talaga mga par, nalulungkot talaga, no? Dahil yun nga, matagal din tayong OFW mga par, matagal din tayong, yung mga OFW malaki ang contribution sa ano ng Pilipinas mga par, no? Yung mga pinapadala namin, no? Malaki ang ano namin, remittance, no? Pinapadala namin sa pamilya. Mantakin nyo mga par, yung OFW napakarami namin, no? Nagpapadala yan buwan-buwan, or kung yung iba nga dalawang beses sa isang buwan, no? Nagpapadala. Yung mga remittance sa mga par, may mga ano yan, may tax yan, no?
kikita ang gobyerno dyan sa remittance na pinapadala namin. Siyempre yung mga nandoon, yung mga yun nga, yung mga nagbabayad na tax sa mga kababayan natin, di ba? Yan. Sana mga par, no, maging maayos pa yung bansa natin, no? Sana maayos nila, no? Sana maibigay yung para sa tao, no? Dahil sa tao, pera ng taong bayan naman yan, ano? Sana. Kaya ayun, nakakalungkot mga par, pero wala tayong magagawa nga, no? Hanggang ano lang tayo, hanggang komento, no? Pero umaasa pa rin tayo na maging maayos sila, no? Na maging maayos yung bansa natin. Dahil lahat tayo noon makikinabang mga par, no? Lahat tayo ay hindi lang sa atin mga par, yung sa mga anak natin, mga apo natin, no? Dahil tayo medyo ano na rin, tanda na rin, no? Para na lang sa mga anak at saka apo. Kaya ayun lang mga par. And isa pang ano ko mga par, no? May isasuggest ko sa inyo, no? At kung bata-bata pa kayo mga par, no? Maghanap kayo ng anong tayo ito, paraan para makalabas sa bansa or makapag-abroad, no? Maraming mga bansa mga par na kailangan tayo dahil tayo mga Pilipino ay masisipag mga par, no? Talaga namang tayo, matyaga sa trabaho, no? Kaya nga pag napupunta tayo sa ibang bansa, no? Kahit saang bansa, lagi tayong mga par, no? Gusto nila yung trabaho natin dahil tayo masisipag, matyaga, no? Iba talaga pag Pilipino ang magtrabaho mga par. Kaya ayun, maghanap kayo dyan mga par ng kung anong kailangan dito sa abroad, no? Yun nga, gaya ng sinasabi ko noon, yung mga bootser, mga welder, trailer truck driver, no? At kung may experience na kayo sa trabaho na yan, no? Maghanap kayo ng mga agency mga par na legit na agency, no? Na nagpapaalis, no? Hindi lang naman sa isang hindi lang naman mga mga par, maraming mga kailangan tulad ng mga Japan, no? Saudi, o pagka dito ka naman sa Canada, no? UK, no? At sa pa yung mga caregivers mga par, no? Yun, kailangan din yan dito. Maghanap kayo ng agency mga par kung mayroon na kayong experience, no? Yun, ayon nga sa akin ng mga mga par, no? Nababasa o napagtanungan din yung iba, mga 2 taon may experience ka sa trabaho na yun, 2 taon, 3 pwede na, no? Yung iba nga 1 year lang, na sila nag-apply. Subukan nyo mag-apply sa mga agency mga par, no? Pumunta kayo, no? Huwag kayong mahiya dahil naman yan, no? Libre naman yan, no? Pumunta ka doon, magtanong ka kung may hiring or kung mga trabaho, yung mga mga trabaho na kailangan nila sa abroad, no? Baka pwede ka mga par. Dahil wala namang masyadong gastos yan mga par, no? Medical lang ang anuhin mo dyan, no? Pagka nagustuhan ka ng employer, sila na bahala sa'yo. Yun yung yun yung maganda dyan, no? Hindi ka gagastos ng malaki, o sila na mabahala sa'yo lahat, no? Katulad dito sa Canada mga par, kung isa kang welder, no, nakuha ka rito, mayroong pag nagustuhan ka ng employer, no, medical lang ang anuhin mo, no? Tapos sila na bahala sa visa, sa ticket mo. Pagdating mo rito, mayroon ng mga accommodation mga par, papayaran mo na lang, maganda, no? Kaya ayun, subukan nyo mga par, no, na pag-abroad. Subukan lang kasi kung bata-bata pa kayo, no, mga 45 pa baba, no, pagka medyo may edad na, alam naman natin dyan sa atin mga par, may yung age limit, no? Hindi ka napapansinin, lalo pag first time ka, no? Wala na. Ayun, umpisahan nyo mga par, no? Kung nasa 30s pa kayo, lalo na kung mga 20s pa kayo, no? Umpisahan nyo, or kung wala kayo experience, maghanap kayo ng kung saan kayo mag-training mga par, no? Umpisahan nyo, dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, no? Sa bansa natin, no? Pero kung kaya nyo namang mabuhay dyan sa Pilipinas, kung magdinegosyo kayo, or tignan nyo kung siyempre lumalaki yung anak nyo mga par, no? Kaya nyo paaralin sa kolehiyo, sa college, no? Pwede rin naman, no? Meron din naman tayong mga kababayan na kaya naman mamuhay dyan sa Pilipinas, no? Pero ayun, siyempre kailangan natin, gusto natin mas maano yung sa mga anak natin mga par, no?
Mas maganda. Kaya nga kung may opportunity mga par, no, na lumabas na bansa muna, no, pansamantala, ay yun, gawin natin mga par. Subukan nyo, no? Subukan nyo. Para lang sa mga ano, sa ano natin, sa mga anak natin, sa pamilya natin. So ayun lang mga par. Na ano lang natin, voice out lang natin yung ating nakikita, no, at naramdaman syempre, no? Ito lang naman ay kwentuhan lang din. At tignan ko kung anong mga ano nyo mga par, no? Anong komento nyo sa nangyayari sa bansa natin ngayon, no? Alam ko off topic to sa ating ano mga par, buhay Canada, pero syempre Pilipino tayo, kailangan natin magkomento. Kailangan natin ano yung mga salubin natin, no? Ayun lang. Kung may comment kayo sa baba mga par, mag-comment kayo dyan. Kung may komento rin kayo, no? Mga iba nating kababayan dyan. So yung mga lagi nanonood. So ayun lang mga par, maraming salamat sa inyo sa laging suporta. And gusto ko i-shoutout, no, si siyempre Kabayan Peter Roque at si Boss Elmer, no? At si Elmer Ramos, no, ng Minnesota, USA, no? Dito sa kapitbahay ko, shoutout pala yung kapitbahay ko rito, oh. Nag-message sa akin kanina. Maraming salamat Kabayan, no, sa yung ano, yung alok mo na nasamahan ako sa palengke mga par, ng mabait yung kapitbahay ko rito. Kaya maraming salamat. And ayun, maraming salamat sa lahat mga par, no? At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang sa baba dyan mga par. Dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. To God be all the glory and we'll see you on the next one. Bye!